T o T accounts. Pagle-ledger na tayo. Okay, so ang mga ledger po natin dito ay cash, loans receivable. So, pagdami ng ating accounts, yan po ang ating gagawin. Pagdami ng accounts na ginamit natin, yan ang ating gagawin sa ating T accounts. Okay. So, cash. Ang nakalagay sa T accounts ng cash ay may debit daw na 122,000 at may credit na 53,585. Yung balanse na 69,330 ay nasa debit. Nasaan po kaya galing itong transaction na to or yung nilagay natin sa cash? Sige nga, buklatin niyo yung mga kulay dilaw na papel. Yun. Yung total, ma'am. Ano? So, yung debit na 122,000. 915 ay galing po doon sa total ng cash na nasa cash receipts book. Okay? Yun kung nasa credit, yun naman po yung balance na nasa ating cash disbursement journal. Ano? So ganito po yun. Kung kayo ay nag-journal na, yung ending balance na lang po ang ilalagay natin sa T accounts. Pero kung kayo ay nag-isa-isang entrada pa, mahaba ang gagawin nyo T accounts. Yun ang madalit salita sa pag-ledger. So ano mas maganda? Yung journal o yung isa-isang entrada? Journal kasi mas maikli. Pero para pag hindi pa kayo sanay, talagang kailangan nyo pong mag-entrada. Okay? Yung loans receivable, saan po yung galing? Yung debit na 25,000. Sa ating cash disbursement journal. Di ba naka-DR? Ibig sabihin nun ay debit. Okay? So ito ang ating T account. So, yung sinasabi natin na pagdami ng ginagamit nyo na account ay yun po ang gagamitin natin T accounts. Okay? Bibigyan ko po kayo niyan. Yes, opo, bibigyan ko. Ano? So, yan ang ating T accounts. So, sa T accounts, sa ending balance ng ating T accounts, makakabuo na tayo ng ano sunod sa T accounts? Nag-entrada. Ang unang-una, nag-entrada. Ano? Yung journalizing. Kung marunong na kayo mag-entrada, diretsyo na sa libro. Ang pakaba. One line entry. Pagkatapos mag-entrada, ipapataw na sa ledger, sa T accounts. Pag nakuha niyo ng balanse sa bawat account, gagawa na kayo ng trial balance. Ang galing niya, sir. Very good. So, makakabuo na kayo ng trial balance. Ano? So, yung balance ng cash daw ay 69,330. Yun po ay galing sa dito. Summary. So, kung ibig sabihin, kung hindi kayo nag-entrada at nag-journal, wala kayong mabubuong T account at wala kayong ililipat sa trial balance. Yan yung monthly natin. Yan na po ang pwede niyong ibigay kay Director. Director, ito po ang ating trial balance. Ano po? So, inventory, ang ending ay 13,000. So, kung makikita nyo sa inyong ledger, yan. Ang balance ng inyong inventory ay 13,000. So, lahat po ng inyong journal ay ilalagay nyo po sa ledger. Kasama po yung mga non-cash transaction. Ano po? So, kung makikita nyo, yung purchases
zero balance na. Yan, yung 25,000, zero balance na po. Sir. Sir, ano po palakas po? Tayo po kayo. Yung pong 190, nag-itrata tayo kanina. Ah. Kaya lumabas yung inspector na atin yung board, atin pinag-credit. Opo. Kaya pagdating ko, zero balance. Zero balance na siya. Ano po? So kung ang may balance na ay ang ating inventory. Kasi di ba ang kapartner ng cost of goods sold ay inventory. Ayan. So yung inventory asset po siya. So balance siya ng inyong mga paninda. So dapat, anong dapat? Tama ang pagkakaentrada. Kasi kung mali ang ilalagay sa journal, yung ending balance ay mali. Ano? So, halimbawa, hindi nyo nagamit ang store supplies. Nung inentrada pa lang, ang ginamit nyo ay salaries and wages. So, mas mataas ang magiging amount ng inyong salaries and wages. Mawawala yung store supply. Okay, so trial balance yan. So yung bawat ending po niyan, yung mga kulay blue, ang balance po niyan ay ang ating trial balance. Ano? Trial balance, again, may debit at may credit. Ang sunod-sunod ay, pag nagagawa po kayo ng trial balance, so unahin muna ay asset. Okay, asset, yung mga nasa unahan. Ano kasi debit? Ang normal balance ng asset ay debit. Sunod ay liability. Dito sa transaction, walang liability. So, hindi na natin siya ilalagay. No, wala tayong nakalagay. Sunod ay paid up share. Ano ang paid up share? Capital. Sunod na nasa baba ay ang mga income. O, ang mga income natin ay credit. Sunod ay ang ating mga expenses. Okay na po? Nag-journal. Kung kaya nang hindi na mag-isa-isa, nilagay sa libro ng BIR, yung balance ng bawat ending balance, ipinataw sa ledger. Yung ending balance ng ledger, magiging trial balance. Okay, sabi ni Mama Liza kahapon, yung trial balance, bubuo siya ng financial statements. Kaya si bookkeeper, kailangan ay updated ang paglilibro para pag sinabit kay accountant o kay CPA ay mabilis na makakagawa ng financial statements, makakasubmit ng report sa BIR on time, at makakasubmit sa CBA on time. Okay po. So sa trial balance, makakabuo tayo ng statement of operation. So, debit sales, yan. So, purchases, yan. So, ang ending balance natin ay 33,165. Yung ating net surplus. Ano po, and then, titignan nyo ang allocation nyo sa inyong bylaws. Ayan. So, kunwari, yan po ang inyong allocation. So, 10% daw ay sa reserve fund. 2.5 ay para sa Education and Training Fund, 829.125. Due to Apex ay 2.5 din. CDF ay 3%, optional fund ay 7%. And yung ISC ay 1730. So, dapat daw balanse. So, pag pinag-add ito, ang sagot ay 33,165. Dapat ay parehas sa ating net surplus. Okay? Okay pa? Okay. Sunod po ay ang ating statement of financial condition. So, saan ito manggagaling? Again, sa ating trial balance. So, yung ending sa trial balance ng cash, 69,332, merchandise inventory, 13,000. Ano po? Receivable, 20,833. Yan. So, 103,165. Due to Apex, saan ito galing?
Interest. Doon po sa allocation ng ating statutory fund. Ano? Yan. So, lilipat natin. Kasi ang due to apex ay liability. Utang ng cooperative sa bawa ay hanggat hindi pa nakakahanap ang co-op ng federation o union, liability pa po siya. Okay? Interest on share capital, payable. Utang ng co-op sa mga members. Hanggat hindi pa na-distribute ang IST, nasa payable pa po siya. Kaya dapat may listahan kayo, updated ang inyong ledger, yung kaninang example na 1 to 12 na minulog, at lahat ng mga na patron ng mga miyembro sa cooperative. Ano po? Yan. Sa equity, so ito naman po ang ating balance. So, saan to galing yung mga statutory funds? Sa ating statement of operation. Gusto nyo kukulayan ako para hindi kayo. Okay? So, yan po yan. Oh. Kung titignan nyo ang statement of changes in equity muna. Ayan. Yan ang po ang presentation ng statement of changes in equity. Pinakita ang beginning balance ng capital. Ano yung additional? So, saan galing yung additional? Sa 70,000. Dun sa trial balance kung meron po kayong additional withdrawal and ending balance ng 70,000. Ano, saan galing yung 70,000? Sa trial balance. Ayun, 70,000. Na. O yung mga yung mga statutory funds natin, ilalagay nyo din po iyan sa inyong statement of changes in equity. Beginning, provision, deduction, ending. Ano po? So, ibig sabihin, di ba sa statement of financial condition, di ba, asset is equals to liability plus equity. Yung equity na yon, yung ending balance ng equity, dapat parehas po siya sa statement of changes in equity. Kumbaga ay, kukunin natin yung ating statement of changes in equity sa statement of financial condition sa balance sheet at hihimayin natin kung saan siya nanggaling. Ganito, 77,462. So, parehas po siya dapat dito sa total equity po natin. So, total liabilities plus equity is equals to 103,165. So, parehas po dito sa ating total asset. Ibig sabihin yan, magkakaulam ang inyong ano tawag dito? FS. Magkakaulam po ang inyong AFS. Okay? Sa statement of cash flow, ayan. So, nakalagay dito lahat ng pumasok na cash sa inyong cooperative. O, saan to galing na 122,000? Dun sa ating trial balance. O, sa ledger pala ng ating cash, dito sa 122,000. Ano po, at yung cash outflow is 53,585. Ano yung mga lumabas na cash? O, 69, sabi niyo, 69,330 ang balanse ng inyong ledger. Ano po, sabi niyo, ang balanse ng ledger mapupunta sa 120. trial balance. At yung balanse ng trial balance mapupunta din sa statement of financial condition na balanse ng cash. Kasi di ba trial balance? Sa trial balance, ano nang hihimayin nyo? Yung iba doon sa income statement, yung iba doon ay sa statement of financial condition. Itong balanse ng cash na to, equal din dapat saan? Sa statement of cash flow. So yung ending balance ng statement of cash flow nyo, 69,330, dapat ay balanse sa ending balance ng inyong cash. Ibig sabihin talaga ay magkakaulam ang bawat financial statement.
Ano po? So gusto niyo ba nito para mag-practice kayo? Yes, opo. Para yung... Pagdating doon ay may dapat namin tunay na amount namin Oo. para Formula. may lagay namin sa P-account kung saan sa namin ibigay. Opo. So yung T-accounts, pag nabuo nyo ng T-accounts, ilalapat nyo sa trial balance at makakagawa na ng financial statement. Yan Tapos, yung binili. kinasunod na taon naman, magbubukas ulit kayo ng libro. Oh. Ano? Kaya pa? Balance. Opo, bibigyan ng copy. Ano? Sa una lang po yan mahirap. Ano, kayo kumbaga ay pag nasanay, ay kaya-kaya nyo na. Ano, may mga nakikita ako dito sa the participants na may potential na maging bookkeeper. So, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong mag-hire, makiusap na maging freelance na bookkeeper po ng inyong kooperatiba. Hanggang sa kayo ay masanay, tuturuan po nila kayo para may isa na po sa inyong kooperatiba na maglilibro. Ano, may mga participants po ditong kaya po. Ano? So yun, magkakaulam po ang inyong financial statements. Sa madalit salita, dapat tama ang entrada para tama ang pasok sa ledger, sa T-accounts, tama ang magiging trial balance, at tama ang magagawang financial statements. Kung mali ang entrada, mali ang ledger, mali ang trial balance, mali ang magiging FS, sa halip na kumita ng 20,000, lugi pa pala ng 100,000. Sa halip na namigay kayo ng 20,000, dapat pala ay walang pinamimigay. At ang mga director, bawal pong magkaroon ng mga allowances, mga honorarium, kung sila, ang op nila ay net loss. Question. Ma'am, sa anong target namin na bibigyan ng limbawa ng manulari mga aming mga BOD? Kapag kakita nyo kumikita ng inyong kooperatiba, at ipapaalam nyo yun sa mga members kung magkano ba ang ibibigay. Hindi sabihin nyo ay mga membro, tigta 3,000 kada direktor. Sabihin ng isa ay move na hindi pumayag at halagang 100 muna isang buwan. Ay second. Hindi, suppose. Sa GA pa malaki pa. Yes. Or sa isang board meeting na GA. Ilalapat nyo po iyan sa inyong annual plan. Ito ang mga gagastusin. Ganun. Okay? Okay na tayo dito. Para masundan nyo, ibabato ko ulit kay Ma'am Maraya ang presentation at ilalagay sa GC ng taga-Bonpen. Kung hindi po kayo ang representative, sabihin nyo sa GC, may nilagay si Ma'am Maraya na PowerPoint po doon. Ate Vic, kumuha po kayo. Pero yung 385 natin. Okay? Yan Okay na tayo sa workshop. Mahirap po mahirap. Pero kung willing po kayong matuto at magpa-practice po kayo na magpa-practice ay kakabuo po kayo ng inyong report. Po? Magpa-practice nyo ano yung pumasok, ano yung lumabas. Ayan. So, kasi ma'am kami is hindi out lang. Ito yung kinita, ito yung ginastos. Ang ganito lang yung aming tali. so hindi po ang tama po talaga ay nililibro po natin. Okay, so definition of internal control. Sige, pararaanan natin itong internal control. So, internal control, paano ko pag sinabing internal control? Ito yung mga techniques nyo, yung mga polisiya nyo para mapaayos ang operasyon ng inyong kooperatiba. It comprises a plan of an organization and all coordinate methods and measures adopted. So, system, may proseso, may mga policies,
May mga procedures kapag ka may bagong miyembro. O, ano ang procedure nyo? Meron ba kayong ganan? O lahat ay ano na agad? Miyembro na agad? Hindi. Ano? Meron ba? Sino ang nagko-conduct ng PMES seminar? Committee education. Education and Training. Ano ang pinagkaibahan ng PRS sa PMES? O yun, pag magsisimula pa lang, PRS, dun sa mga pioneer. Kayo po, pioneer po kayo. Pag PMES, ano? Yung vice chairperson ng cooperative, magko-conduct naman ng PMES sa mga potential na members, sa mga gusto, sa mga nag-i-inquire. Yes. Hindi sir, sa mga mag-i-inquire muna. Tingnan natin kung magiging interesado talaga sila. So, si vice chairperson, pwede po kayong table guide. Ano yung tawag doon? One-on-one. One-on-one. Kung gusto nyo, magpapagawa kayo ng PowerPoint para yun po ang inyong i-discuss. Pwede kayong magkaroon ng policy kada kailan ba ang inyong PMES. Kukolektahin yan. Nabawa. Kada araw merong isa. Ang kakaawa naman si Vice Chair kasi ay araw-araw siya mag-PMES. So magkakaroon kayo ng policy every Saturday ng hapon. Magsumunod ng PMES si Vice Chairperson. Meron kayong logbook kasi yan ay i-audit po sa inyo. Kung ang mga members po ay na-kontakan ng PMES. Okay? I-audit naman din ni auditor yan, nakatapak. Po? I-audit din ni auditor, nakatapak. Yung audit ni CDA. Kung yung mga members na yon ay may PMES. Ano po? Kasi nilagay nyo sa inyong bylaws. Basta attended the pre-membership education seminar. So ipakita nyo po doon, ipagmalaki nyo kung ano-ano ang inyong mga serbisyo, ano ang magiging benefits pag sila ay naging membro na ng inyong cooperative. So this is used to safeguard your asset, to check the accuracy and reliability of an accounting system, to promote the cooperative operational efficiency, to encourage adherence to prescribed managerial policy, yan. To achieve the objectives of the entity. Ano nga ang number one objectives ng isang negosyo? Ay, kahapon topic natin to. Para kumita. Ano po? So the process effected by cooperative's board of directors, management, and other personnel are designed to provide reasonable assurance na maayos ang inyong internal control. Okay? So sino ang number one reliable po sa pagkakaroon ng magandang internal control sa inyong cooperative? Ito ay ang ating audit committee na binubuo ng chairperson, secretary, at member. They are responsible to the oversight of the financial reporting process. Yan. Selection of the auditor. So kayo pala ang mamimili sa mga listahan ng CPA ng pwede sa co-op. And receipt of audit result of both internal and external. So kapag kami binigay na audit report, ibibigay po yun sa audit committee. So role and function of our audit committee: to monitor the adequacy and effectiveness of the cooperative's management and control system, audit the performance of the cooperative, and review continuously and periodically the book of accounts. Continuously, periodically, ibig sabihin talagang monthly, kailangan nyo pong mag-audit. Ano? So, book of accounts. Ano ba ang book of accounts? Ayan, yung mga ginawa ninyong ledger. Yung mga ginawa ninyong cash receipts and cash disbursement. So, kaya po kayo ay pina-attend din ng Maraya ng training po ito. Kasi po, yan po ang inyong magiging trabaho sa inyong cooperative. Mga balikan natin po, di ba, nasa audit committee yung lahat ng guidelines. Ibig sabihin, the audit committee is tatlo, di ba? Yes, Ibig tatlo. sabihin, kami ba ay pwede mag-request na isang secretary as tatlo? Opo, ayan po dito nakalagay, sir. Ngayon ko na dapat na secretary. Opo. Pero si secretary, hindi siya yung sulat lang ng sulat. Ano?
Pwede nilang i-design ang kanilang audit na, chairperson, ikaw ang assign sa libro, sa journal. Secretary, ikaw ang mag-audit ng inventory. Member, ikaw ang mag-audit ng capital. Kung talagang from OR na i-record saan? Sa ledger ng bawat isa. Kung kasi lumalabas na yung aming secretary is nagiging general seat. Bibit-bit din namin para sa secretary namin. Hindi. Is, Magagawa hindi kayo. pala dapat yan. Kukuha pa kayo. Dapat yung isang committee, sa audit committee, dapat Tatlo. may release yung sa tatlo namin. Then kami dapat na Opo. one secretary. Yung sekretarya nyo, cooperative nyo, yun yung sekretarya ng mga direktor. Opo. Yun nga po. Tama. Yan. Ako, kaya lang ang magiging sagot na sa amin eh. Pero ang magiging sagot sa akin, ay malabo na mata. Yun ang magiging problema namin doon. So, pipili naman po sila ng isa. Basta meron pong yung sekretary mag-minutes at magagawa ng report kung ano ang mga nahanap nilang findings. Okay? To submit reports as the result of the internal audit. Ano po? So, yun yung sabi natin kanina umaga, kahapon ng umaga. Yung audit po nila, kanino po nila ipapakita yon? Sa board. So, iimbitahan din siya ng secretary na Madam Audit Chair, nagkakaroon po tayo ng board meeting sa ganap na ganito. Bibigyan po namin kayo ng portion na mag-report after po ng other committees. So, yun. Perform such other function as may be required by the bylaws and the general assembly. So, explain the elements. So, bakit daw kailangan ng internal control? Ayan. To gauge how adequate the controls are, internal control are basis by which committee to determine the security measure. To serve as a proof of strength and weakness, gusto nating malaman saan ba maganda ang process ng co-op at saan ba may weakness, saan siya mahina. To serve as a guide in the selection of audit procedures. So tinignan natin, tingin ko, kailangan mas matagal tayong mag-audit sa cash. O kailangan bigyan natin ng oras mag-audit ng inventory. To serve as a guide in the formulation of operational policy. Purpose of an internal control to ensure the business of the co-op is conducted in a prudent manner, that transactions are only entered into the appropriate authority, that assets are safeguarded and liabilities are controlled, that the accounting and other records provide complete, accurate, and timely information. So, complete, lahat ng OR ay nakarecord sa Ledger. cash receipts journal at lahat ng mga disbursement ay nakarecord sa cash disbursement journal. Okay? So, ito daw ang fraud triangle. Ano po? Sa fraud triangle, may incentives or may pressure, may opportunity, at may attitude. Yan. Sa pressure, it's a motivation that behind the crime. And it can either be personal financial pressure such as debt, the problem, the workplace, the debt problem, and such a shortfall in the inventory. So, dadating daw, wag naman sana, merong mga cooperative na napapasukan ng Open. fraud. Ano ba ibig sabihin ng fraud? Gulo, scammer, yan. So, bakit daw nagkakaroon ng fraud? So, number one, may pressure daw doon sa tao na gagawa po noon. Pangalawa, may opportunity. Ano po? So, it's a means by which the individual can defraud the organization. So, nakikita ng individual na ito na, ano naman, loose. Ibig sabihin ay ano ang Tagalog sa loose? Maluwag ang mga pulisiya, ang proseso ng kooperatiba na ito. So, kaya ko siyang nakawan, for example. And ability to rationalize the crime. So, gagawin na po niya ang krimen. So, ano ba yung mga situation kung bakit nagkakaroon ng fraud sa isang
kooperatiba. Ineffective internal control. So, hindi nga maganda ang internal control ng cooperative, kaya papasukan po siya. So, dahil kayo ay a-attend na kayo ng module na ito, pagdating nyo sa inyong cooperative, ay maayos na ang inyong internal control. Isasabuhay nyo na yung mga natutunan nyo po. Too much trust placed on employee. So parang yung kwento ko kahapon na may isang kahero ng gobyerno, inubos na pala ang pagpagawa ng building ng office. Yung pala, ang trust ng director, ibinigay pati ang kanyang Password. email. Email password. Employees have detailed knowledge in an accounting system and its weakness. So alam nyo ba na talagang ang mga accountant ay kayang magdoktor ng records ng co-op? Yes po. Yes. So, malilipit nyo po yun kung marunong kayong magbasa ng financial statement. Management domination. Ayan. So, may ano na po ang management. Expected moral behavior is not committed to the employee. So, wala po kayong code of ethics. Siguro, paparaanan din po natin ang seminar na ito para maturuan po kayo kung paano gumawa ng code of ethics. Unreasonable budget and expectation. Related party transaction. Ayan, paano ang mga related party transaction? Halimbawa ay bibili ng mga halimbawa ay magbibili ng paninda ang co-op sa kamag-anak ng officer. Yung anak pala ni manager ay supplier ng bigas. So, doon bibili ang cooperative. Related party transaction. Incomplete or out-of-date procedural documentation. So, walang mga date ang mga documents. Management set as bad example. So, kayo mismo ang mga nakaupo sa cooperative, kayo ang hindi nagbibigay ng magandang example sa co-op. Ano po? So, conflict of interest. So, ano daw ang profile ng mga fraudster? Big spender. Ayan, dati ay hindi naman siya, simple lang siya. Pero, napansin natin na talaga namang ang bongga-bongga na ng kanyang lifestyle. Ayan. Nakabili na ng bote. Nakabili na ng kotse, naninilaw na ang mga alahas. Ayan. So, maaaring siya ang nag-fraud sa ating cooperative. Expensive hobbies, living beyond means, at may malaking utang. Under stress. Ano po? Personal crisis such as financial problems or bad marriage. So baka stress siya sa kanyang asawa at malakas mag-inom, may bisyo, kaya po siya ay nag-fraud sa organization. Binubugbog pala siya kasi walang pera, so kukuha siya ng pera sa co-op. Lunes na ulit tayo magtitinda. As evident financial needs, talagang may kailangan ang taong ito. Ano po, may sakit sa kanyang pamilya, addict sa drugs, at sulong sa sugal o sa and intelligent. Matalino talaga ang mga fraudster. So, kayang-kaya nilang laruin ang ating mga records. Martes tayo pumunta. So, sila daw ay inquisitive. Ano po? Kahapon. Kaya daw nilang laruin o Tatanong kasi yung... ayusin o ang mga sira na meron sa computer. Kasi yun yung sabi natin. Kasi di ba ang computer ay gawa lang din ng Miyerkules. tao. So, tao din ang may kayang mag-manipulate dito. Yung mga system. Kaya nga napapasukan ang mga government agencies na mga yung mga website namin. Kasi tao lang din naman ang gawa ng website. Risk taker, rule breaker, and hard worker. First to arrive in the morning and last to leave at night. So, dapat may policy kayo doon. Ano po, pwede bang, anong oras magbubukas ang co-op, anong oras magsasara. So, internal control standard, we have signing authority. The BOD shall approve a signing authority for the different levels of officers to sign in behalf of the cooperative. So, kayo po ay magkakaroon ng CASA. Ano yung sabihin ng CASA? Codified Approving and Signing Authority. Ito ang listahan ng lahat ng mga dokumento at sino ang peperma sa bawat documents.
So, hindi nyo na kailangan silipin o hanapin kung anong board resolution ang nag-approve na peperma ng ganitong mga documents. Bubuklatin nyo na lang ang kasa. Kung mag-a-amend kayo, mag-resolution, i-revise nyo ang inyong kasa. For example, uutang ang credit committee, sinong peperma? Paano pag si director ang uutang, sinong peperma? Wala nang pirmahan yan. Ayun na. Management structure, the internal organization should provide for a management with clear accountability. Dapat ay sinasabi nyo kung ano ba talaga ang mga responsibilidad ng inyong management. Ano po, board of directors should be able to have independent check on the management. Should have 4 eyes principle, the segregation of various functions, the cross-checking, dual control, and double signature. So, sa double signature, may nag-prepare, may nag-approve. Ano po sa ating example sa voucher? Management shall have regular review of the internal control procedure. So, tutulungan po sila ng ating audit committee kung applicable pa rin ba yung mga policies na nakalagay sa ating co-op. Records compilation, record showing compliance with independent policy. Ayan. Statement of the actual duties of the person, all internal control audit reports or their equivalent, and information on equity shareholding. So sa records compilation, kasama dito yung pag-preserve nyo ng record ng inyong cooperative. Ano po? So, ano ba yan? Naka-save lang sa computer? Ano? So, dapat may policy kayo doon. O gusto nyo, i-print monthly. Ano? Dapat may backup kayo. Sa amin sa gobyerno ay kasama po yan sa ino-audit. Dapat po may backup po ang aming mga reports. Ano? Kasama po yan sa ino-audit ng ISO. Ano ba naman yung may isa kayong USB? Lahat ng documents nyo ng buong taon ay naandoon. Record ni treasurer, lahat ng minutes ng secretary, lahat ng resolution. Hindi nyo napapansin ay ang dami nyo ng mga naka-record ng mga documents. May isa kayong clear book, yung isa ay COC, yung isa ay about sa DIR. Maayos ang inyong compilation ng documents. Handling of cooperatives deposit. Opening and closing of deposit accounts should be approved or authorized by a designated officer. So sabi nga ni Ma'am Eliza, ang pwede kayong umaccept ng savings and time deposit sa mga members. So dapat daw ang mga director ay ina-assure na ang taong ito ay miyembro ng inyong cooperative. Kasi bawal po kayong tumanggap ng savings and time deposit sa hindi nyo po miyembro. Signature card and deposit ledger. Ano po? Ayan. Kapag kayo ay tatanggap ng savings deposit, magpapaperma kayo ng signature. Sino dito yung may mga account sa bangko? Yan. Di ba pinaperma tayo ng bangko yung mga strokes ng perma natin? So pwede nyo po yung gayahin sa inyong cooperative kung kayo po ay may savings deposit. Ano, titingnan nyo kung yun din ba ang nakaperma sa withdrawal slip ng inyong co-op. So halimbawa, nag-asawa, magkakaroon kayo ng policy kung anong gagawin. Magsasubmit ba ng, for example, ay marriage certificate or etc. Cancelled checks issued should be stamped, cancelled, or perforated. So may pagkakataon na may mga cheque kayo na may mga cheque po kayo na nagkamali ang spelling. Yung supplier nyo pala, walang account na ang pangalan ay Unisan Agri-Co-op. Yung pala sila ay multipurpose na, pinalitan na rin ang account sa bangko. Kaya po, yung cancelled checks ay i-stamp nyo po na cancel. Reports on closed account and return checks shall be prepared daily. Handling of member deposit. All new deposit accounts shall be approved by designated officer. Okay. Ano ba?
Yan. Handling of dormant and inactive accounts. The cooperative shall review and segregate dormant and inactive accounts at least every semester. Ano po sa ating mga deposits? Ayan. So, dapat hinihiwalay nyo yung mga member na matagal nang hindi nagdadagdag ng savings deposit, ng capital. So, ano ba naman yung susulatan nyo sila? Yung mga dormant accounts po natin para po sila ay ma-encourage natin na magdagdag ng capital at savings deposit sa ating cooperative. Okay. A subsidiary ledger control for individual dormant and inactive accounts shall be maintained. All transactions affecting dormant and inactive accounts shall be subject to the audit of the internal auditor. So, ang ating mga audit committee, kapag kami in-offer na savings and savings account ang cooperative, kasama din po yan sa inyong i-audit. Ano po, so lahat ng member na may savings deposit, lahat po yan ay gagawa natin ng subsidiary ledger. Reactivation of the dormant account should be in accordance with the policies and procedures. So, meron ba kayong charge? For example, ay mayroong mga members na hindi nagde-deposit o dormant. Yan. Pag bumaba sa maintaining balance ang savings deposit ay magkakaroon ng penalty ang member. So, syempre yung penalty dapat approve po yan ng inyong mga members. Yan. Property of the accounting records, dapat daw doon kayo pipili na sa standard chart of accounts na diniscuss natin kanina. Okay, up-to-date and adequate accounting records. Up-to-date, micro, at least 7 days late. Pag small, medium, large, dapat ay updated. Prior to the approval, all cash vouchers shall have initials of the person who prepared. Sino nagpe-prepare ng voucher? Cashier. Bookkeeper. At sino ang magre-release ng cheque? Treasurer. Independent balancing. Records posted by a person or cash held by a teller or cashier shall be balanced or accounted by another person. So, dapat ay may reconciliation. Ano po? Irregular and unannounced cash count and checks at least twice a month by the auditor or officer can be used by the co-op. So, ano ba naman yung once a month? Keeper, rubli, cashier, Ano po, yung example ko kahapon na si COA, sabi may training kinabukasan, yung pala ay may surprise cash count. Hindi na sabi ng Presence of incumbent tellers and cashiers in the actual cash count. Monthly recall of due from bank and cash and bank. So para ma-check natin yung question kanina kahapon ni Sir na mga outstanding checks. Yung mga cheque na sa record ng co-op, na-issue na, pero yung member pala ay itinago pa ang cheque at hindi pa na-encash. Tinatamad pang pumila sa bangko. At least quarterly verification of the securities and collateral. So, ang collateral nyo, pag tumanggap kayo ng collateral sa inyong mga members, ay ini-inventaryo. Kung nakatanggap kayo ng 5 ORCR, 2 titulo ng lupa, dapat ay available yun sa inyong cooperative. So, it's up to your cooperative kung kayo po ay mag-re-renta ng deposit sa bangko or doon na lang sa boat po siya itatago. Ano po? Division of duties and responsibilities. The duties of all officers and employees shall be segregated. Yan. No individual shall have complete authority and responsibility of all the phases of the transaction. Si treasurer, ano ang bawal niya maging position sa co-op? Treasurer, bawal siyang maging bookkeeper. Ano po, pero halimbawa wala si treasurer, secretary, kailangan mag-meeting ng mga director, ang treasurer po ay pwedeng umupong secretary. Ibig sabihin niya is sa malayong parang dapat para si bookkeeper at si treasurer ay hindi nire-skill, hindi sila magkamag-anak o ba? Much better po. Much better. Ha? Okay.
Kasi kayang-kayang i-manipulate ng isang tao ang record. So, sa halip na halimbawa ay cash, nag-record siya. Naka-receive siya ng cash sa treasurer, 1,000. Pero, siya din ang bookkeeper. Ang nirecord niya sa libro ay 100 lang. So, disbalance ng 900. So, tapos nilagay pa sa ledger ay 100. So, talagang Meron pa rin siyang 900. opo. So, talaga ang records nyo ay serap po talaga. Yan. Rotation of duties. Kayo ba ay nag-rotation ng duties? Rotation of duties, the opportunity, reduces the opportunity of fraud. So, ito po ay talagang na po sa mga malalaking co-op. Yung bawa, meron kayong taong assign sa inventory at meron kayo sa tindahan. So, minsan pagpapalitin niyo po yung kanilang trabaho. Kaya kung ito usually sa mga bangko, ano po yung mga teller, akala natin ay, yung pala nandun na siya sa new accounts. Yan. Dapat daw random and unannounced din ang ating rotation of duty. Yan. Joint custody, okay. Handling cash and vital documents. So, cash involved and in ATM cash dispenser. So, ang inyo bang mga pera ay meron ng vault? O okay lang na patago sa bahay ni treasurer? Yeah. All accountable forms. Pag sinabi natin accountable forms, ano-ano yun? Cheque, OR na hindi pa nagagamit. So, saan natin ilalagay yung mga cheque at mga OR na hindi pa nagagamit ng inyong cooperative? Yan, yung mga collaterals, ORCR, and titulo ng lupa ng mga nangutang sa inyo. Dadating po ang panahon talaga. Kayo yayaman ng inyong cooperative at makakakolekta na kayo ng mga collateral. Ano po? Yan. Yung mismong sarili niyong titulo na ng lupa at ownership of the properties ng co-op. So, dapat nakatago yun. Hindi nakapangalan kay Juan de la Cruz na chairperson ng inyong co-op kung hindi nakapangalan mismo sa inyong cooperative. Okay? Vault door. O pag vault door, sino daw ang mayroong access sa mga password? Unissued specimen signature book. Okay. So yung may mga co-op po tayo na mayayaman, at meron po sarili silang ATM account, ATM kiosk, yung ATM. So yung mga ATM card na hindi pa na-i-issue sa member, saan po iyon nakatago? So yun, unissued and captured ATM cards. Dual control. The work of one person shall be verified by the second person to ensure the transaction is properly authorized. Checks. The signature of at least 2 officers should be required for the issuance of the check. So, pag nag-i-issue daw po tayo ng cheque, ay pepel na po dito ay 2 tao. So, hindi lang isa ang makakapag-issue. So, pwede siyang si chairperson, at saka si treasurer, o si manager at si treasurer. Pero ang ginawa namin ngayon, sinama namin si Odi. Si Odi. Sinama namin si treasurer, and then si chairman. 4. So, 3 ma'am. 3. Ang perma sa bangko ay 2. So, any of the 3. Any of the 2. Hindi naman kami pinagawa sa yung 2, nagawa pang may ang bangko na tatlong signatures yung dapat. Dapat daw po. Okay lang na may perma kahit wala dun sa linya. Opo. Ayun, much better. Para talagang may control kayo na si audit committee, alam yung mga transaction. Hindi pwede mag-withdraw si chairman lang hindi pipirama si audit. Yes. Number control, dapat daw ay may mga sequence ang inyong mga documents. Ano po? So yung tinuro nyo kanina kahapon sa akin na 2021-01-001. So ano daw ang pwede natin lagyan ng control? Promissory note, savings deposit, and passbook. And sabi ko sa inyo na, bahala na kayo kung paano nyo i-design ang inyong mga serial number.
Ano po? Certificate of Time Deposit, Signature Card, OR, and Invoice, Share Certificate. Yan, mag-i-issue kayo ng Share Certificate sa mga members pag fully paid na ang kanilang paid up capital. Ano po? Loan accounts, for example, ang aking membership number sa cooperative ay 02. So, halimbawa ay Meron na. regular loan 0201. Sabihin, regular loan ng member number 2, number 1. Ibig sabihin, una niyang regular loan. Pag nag-renew ako ng loan, o nakatapos ako, at mag-loan po ako ulit, anong serial number na po ng loan na yun? 02? 02. Okay. Ang mga vouchers daw natin dapat ay may serial number. Confirmation and verification of accounts. At least once a year, the internal auditing staff shall confirm by direct verification the cooperative members. So ano naman daw kung tatawag kayo sa inyong mga miyembro at tatanungin kung talaga bang ikaw ay may balanse pa sa emergency loan. Kasi sa record ng co-op, meron pa. At ikaw ba talaga ay ang iyong savings deposit sa co-op ay 300 na lang. Yan. Balances of the borrowings and other liabilities. Alam nyo ba na may isang cooperative na napuntahan na ang best practice daw nila is every General Assembly. Sa isang table, unang table ng pinto ay attendance. Pangalawang table, hahanapin ang pangalan, ibibigay, may papel, nakasulat, for example, Eliza Jean Garcia, and total loan outstanding, 36,000, total paid up capital, 5,000. So para lang magkaroon tayo ng mga update po sa ating loan. Magandang practice po yun kasi hanggang maaari, nagpapacheck nyo na sa inyong mga members na kung may mali pong record ng ating cooperative. At mas mabilis po natin ma-check ang mga variances. Tuloy, ma'am. Parang hindi naman. Nakita ka lang magtanong sa member na. Oo, ganun magtanong. Pwede pong magtanong. Yung sabi natin kahapon. Pwedeng mag-inquire ang mga member kasi sila ang may-ari ng kooperatiba. Pero dapat ay, magalang na isulat. At papa-aprobahan sa Board of Director para naman si Board of Director, sabihin kay Trish, kay bookkeeper, pupunta diyan si Ignacio de la Cruz. Ganun. So, i-schedule. Hindi yung lagabog na sa cooperative, nasa na akin mga record, ganun. So, syempre, naman tayo, galang din natin ang ating cooperative. Yan, so records preservation system, security program. Each cooperative shall have required to institute a written security to protect the office from robbery, burglaries, yan. Lalo na yung mga cooperative na may mga bayad center. Meron pa dito kayong alam na co-op na may mga bayad center? Wala pa. Doon sa Tayabas, for example, Tayabas Community, meron na silang mga bayad center. So, talagang naka-CCTV na po ang kanilang mga cashier, mga kahera po nila. Kahit pag may mga electric bills, pwede na lang nila. Opo. Yes, opo. So, alam niyo ba na usong-usong ngayon yung mga CCTV? Sa amin sa office ay in po ang mga CCTV. Di ba noon, mayayaman lang talaga ang may CCTV. Di ba pag may bahay tapos may CCTV, ay yaman na. Pero ngayon hindi po. Lalo na po sa aming mga sa opisina na may mga nanay, na may mga anak. So, pwede nakakabili po ng CCTV sa online, sa Shopee, sa Lazada. I-install lang po iyan, tapos ay may internet at makikita nyo na sa inyong cellphone. So, itry nyo po iyon para ma-check nyo ang mga inyong cooperative. So, bibili lang po kayo ng SD card. Ang tawag doon? Micro SD para nare-record. So, ang 64 gig, halagang 230 lang siguro yun. 15 days na na-record sa CCTV. So, hindi lang po yan, i-share ko sa inyo
sa inyong cooperative, kahit po sa inyong sariling negosyo, sa inyong sariling bahay. Ano pa-order po kayo ng CCTV? Kaya ganyan, para makita nila talaga ng transparent. Opo, nakalagay sa cellphone. Nakalagay sa cellphone. Ayun. Mamaya, kung sino gustong meron po ako sa cellphone. So ngayon, kita ko yung aking anak na nasa bahay. Ano po? Ganun po kami mga nanay ngayon na working moms. Po? Hindi pwede ko piniyaya. Bakit hindi? Hindi pwede ng konti niya, hindi pwede si ano. Hindi mo pwede siyaya ng may merienda. Hindi mo pwede. Ayan. So sa cash, so ano ang mga control na dapat ay meron sa cash? Cash involved is under dual control. Ano po? So, sinong nakakaalam ng password? Receipts are acknowledged with pre-numbered official receipts. So kayo, magkakapera kayo, magdadagdag kayo ng kapital sa inyong cooperative. Dapat ay kumuha kayo ng OR sa inyong co-op. Ano po? Cashiers and tellers are located in cages. Ano ba yung sabihin ng cages? Ano ba yung cage ng ibon? Cage ng ano? Hugad. Nakita na po kayo ng cages? Saan? Saan? Ayun o, yung sabi dito, cashiers and tellers are located in the cages. Yun, yung parang sa bangko. May fiberglass, tapos may nakatutok na CCTV sa teller. Yun po ang mga cages. All payments are authorized and approved. So, yung control nila, sir, kung buti pumayag ang bangko na tatlo ang peperma, si audit, si chairperson, at si treasurer. All disbursement except from petty cash are made by check. So, kaya talagang ina-encourage ko kayo na magbukas ng checking account. Kung ano, ay yung except petty cash, yung mga maliliit na gastusin, i-charge natin siya sa petty cash. Expense checks and support papers are reviewed and approved for payment by our responsible officer. Supported documents are stamped paid kapag daw bayad na. So pag bayad na ang isang dokumento, gawa kayo ng stampad na paid. Tapos ay May date. tatatakan ng paid. Voided and spoiled checks are properly mutilated and held available for subsequent inspection. So kung mga maling cheque, mali ang spelling ng member ng pangalan, ay ibabalik po ulit sa cooperative at magpapa-issue kayo ng bagong cheque. Unused checks are properly controlled. So dapat ay may policy kayo kung saan nakatago ang mga cheque na hindi pa gamit. Di ba ang inisyo sa inyo ng bangko ay isang booklet. So saan itatago yung cheque na hindi pa gamit? The signing and counter-signing of checks in advance or in blank is prohibited. So, bawal daw pumirma ang mga signatory ng cheque ng advance. So, wala pang nakalagay. Bakit? Blanco ako. Bakit bawal pumirma ang ang lalayo? Bakit bawal pumirma signatory ng cheque? Pwede kasi withdrawin yun any amount. Po? Pwedeng withdrawin yun any amount. Pwedeng withdrawin, lalagyan lang ng payable to. Anong pwedeng ilagay? Cash. Sinong Oh, payable to the bearer. Tapos lalagay, bawa ay 50,000. Tapos 50,000. Ang pera sa bangko ay 100,000. So, mawi-withdraw po yun. Although, naka-experience na kami niyan, yung ninang namin sa kasal, ang bigay ay cheque, tapos ay payable to cash. So ang ginawa naman ng bangko, ng Metrobank, bago na i-withdraw yun ng aking asawa, ay tumawag sa main account. Isa ninang namin na si Lloyd po ba talaga at si Eliza ang para kanila po itong cash. So ang mga bangko pala ay meron din control. Ano po?
Pag suspicious. May Opo. project nga lang malaki mo, may tinatawag ka ng bako. Opo. So mag-issue ka lang ng malaki, talagang tatawagan ka. Ako po tinatawagan kapag halimbawa nag-issue ako ng more than 100,000 na cheque kasi nga treasurer din ako. At totoo ba na si Mariah ay nag-loan ng 112,000? Okay? Ang tawag doon ay verifier. Yun ang natawag sa atin. So yun, the drawing of checks to cash and bearer is discouraged. Bank recon should be prepared monthly. So kukuha kayo ng bank statement, o yung sabi ni Eliza, baka pwedeng may online checking ang bangko nyo, magagawa po kayo ng account. Ano po, or magpapa-update kayo ng passbook. All cash transactions should be recorded promptly. So halimbawa, sabi ni member, treasurer, ano yung account natin sa Land Bank Katanawan? Binigay naman ng treasurer. Tapos biglang nag-fund transfer si member. 3,000 na pinang-transfer sa treasurer. Ngayon itong si member na to, hindi man lang tayo binigyan ng proof, yung print screen, kumbaga, kung magkano ang kanyang dineposit at kailan. So yung account niya sa bangko, mas mataas kaysa sa naka-record sa ating libro kasi hindi pa siya nagpapa-OR, hindi pa napapasok sa libro. So, yung mga ganun transaction po ang kailangan yung i-reconcile. Dapat balanse ang nasa libro sa bangko. Loans. All loans granted, renewed, and extended are covered by loan approval memo. Loan officers have a definite loan limit established by the Board of Directors. So, dapat meron na kayong credit loan policy. May matrix na kayo. Kapag ka bago ang member, ito lang ang pwede niyang malo. Kapag ang capital niya ay ganito lang kalaki, ganito lang ang pwede niyang malo. Ano po? A list of loans granted or renewed is submitted periodically to the Board of Directors. So si committee ay magbibigay din ng report sa mga director kung magkano na ang mga na-loans. All collaterals are evaluated by the credit department. So may policy na ang CDA kung magkano ang pwede niyong maipaloan sa value ng property na ginawang collateral. Ano po kung ito ay real estate o kung sasakyan. Okay? A number control is maintained and a number is assigned to every new loan or renewal. So yun nga, sabi ko, regular loan 0201 kasi ang 02 ay membership number ko. Signatures on renewal are compared with signatures on file. So di ba nagpaperma kayo ng mga signature card sa inyong mga members? Ano po? So kapag nagre-renew sila ng loan, ito-double check nyo kung yun talaga ang kanilang perma. Payments on loans are made directly to the cashier or teller or to the officer granting the loan. So magkakaroon kayo ng policy kung saan ba magbabayad ng loan ang inyong mga member. Yan ba ay over the counter o pupunta sa si treasurer, pupunta sa co-op every Saturday ng hapon, ihintayin kung sinong dadating na member at magbabayad ng loan. Or through GCash, mas maganda. Ano po, para less cash na ang hawak at OOR na lang. So, para sa GCash, immediately, i-require natin ang member na mag-send ng proof of payment. O kayo ba ay magpapadala ng mga kolektor sa mga bahay-bahay para mangolekta sa inyong mga members. Appropriate follow-up of your delinquent account. So, pag may mga member na hindi nakakabayad, inyo po iyong follow up. Lists of past due notes are submitted to the regularly to the Board of Directors. So, ibibigay nyo kay na director ang listahan ng lahat ng members na hindi nakakapagbayad ng utang. All accounts write-off are approved by the Board of Directors. So, may mga policy lang po tayo kung kailan ang utang ay dapat alisin na sa libro ng kooperatiba. Pero meron din naman na pagkakataon na yung mga inalis nyo biglang lilitaw. Example, si Alice ko, biglang akala natin hindi na babalik ng Pilipinas, biglang bumalik. So yung loan niya ay babalik at kukolektahin niya pa rin po. Ano po?
Mahaba pang marami pa kayong training na a-attendan. Ano po, at talagang marami pa kayong matututunan. Ano po? The individual ledger card is properly kept and updated. Kung nagbayad ang member ng 3,000 sa loan, 30 pesos na interest sa loan, i-record po iyon sa kanyang ledger. So si member, si bookkeeper, i-record yung payment niya sa loan at yung interest na gagamitin naman sa pag-compute ng patronage or fund. So dapat laging updated. Para hindi mag-away-away na hindi naman naka-record ng aking binayad. So interest income from loan are properly accounted for kasi nga basis po ito sa patronage fund. Ang piso lang naman, hindi ma-declare, yun ang problema, ito nagkakaroon ng paksa. Alin po? Yung 1 peso na hindi mo i-declare, Yes. ito nagkakaroon ng failure. Oo. Advances to employees. So may mga employees na attend ng seminar, nang hiram muna ng pera sa cooperative. So ano mga policies niyo po doon? Dapat ba ay should be authorized in writing? Yan, papa-agenda sa board na may hiram ng 3,000. Failure of the officers and employee to adhere to the repayment term shall be brought to the attention of the management. So if after 3 days, hindi pa siya nag-liquidate ng training niya, nawala na pala niya ang kanyang resibo, for example, ay magiging receivable na po niya iyon. Ano po, sa accounts receivable, yan, segregation of duty, adequate records should be kept. For example, may members na bumili sa inyong cooperative, yan, so receivable niya, utang ng inyong members sa inyong cooperative. Pero paano kapag binalik niya kasi butas pala yung or nagbukbok na pala yung bigas na ibinenta ng co-op. So ibabawas yun sa kanyang utang. So i-update niyo ang kanyang ledger. Okay? Subsidiary ledger should be kept for all customers. Monthly statement should be sent to all customers. So for example, bibigyan niyo ang inyong mga members ng listahan ng lahat ng kanyang utang sa cooperative, sa utang ng tindahan ng co-op. Limitation should be placed on the credit to be extended to each individual member and customer. The sales department should be immediately notified once a member reach its limit. So for example, may policy kayo, isang kaba na bigas lang ang pwedeng utangin ng membro. Hanggat hindi pa nakakabayad ay hindi pa makakautang. So hanggat hindi pa bayad yung isang kaba, hindi pa siya makakautang. So papaalahanan nyo yung assign sa tindahan ng bigas. Ano po? Bad debt write-off are approved in writing. So okay. Inventories. Ano mga pwede nyong control sa inyong inventory? To the extent justified by the cost, perpetual inventory should be maintained. Inventory records should be kept by a person who are independent of the storekeeper. All goods should be delivered directly to the storekeeper. Pag may binili o dineliver na paninda sa co-op, kanino yun i-deliver? Saan i-deliver? Di ba sa bahay ni chairman o bahay ni manager? Siyempre sa mismong co-op na po. Ano po? The receiving function should be separate from the purchasing or accounting section. Goods received should be verified for quantity and formal receiving reports prepared and distributed. Inventory should be stored in a locked storeroom under the supervision of a custodian. For example, ang inyong office supplies, yung office supplies ng yung hospital na example natin. Ano po? So, dapat ay mayroon siyang custodian. Sino ang assigned na mag-check ng inventory? Paano pag may nagre-request? May magre-request ng ballpen, for example. So, i-issue po niya. Ano mga documents na dapat ipakita? Deliveries from the storeroom should be made upon the requisition only.
So for example, may tindahan kayo, ito ay tindahan ng inyong co-op, ito ay storeroom. Ano po, pag halimbawa ang policy nyo ay ang tubig, palindan yung tubig o mantika, dapat ay may 10 bottle sa inyong grocery. So, ang natira na lang ay dadalawa. So, kayo ay magre-request sa inyong storeroom. Kung meron pa kayong, yung mga stock room. Yun. Inventory should be verified by the physical count at least quarterly. Yan. Kaya yung ibang po ayaw mag-multipurpose. Kasi nga, dagdag negosyo, dagdag trabaho, dagdag i-audit committee. Physical count should be taken by the person independent of the storekeeper. Stock should be properly identified and arranged before the count to ensure that accurate identification and counting. So yung tindahan ng inyong cooperative, i-arrange nyo na yan, sa pagkakasunod-sunod ng listahan ng mga inventory nyo. Halimbawa, ang cabinet na ito ay para sa mga pangluto. Ang cabinet na ito ay sa mga sabon. Yan. Para naman sa records nyo ay pag nag-audit, mabilis. At saka hindi nyo napapansin sa mga cabinet po ng mga tindahan ng mga grocery ay may linya na po yan. So, pare-parehas, halimbawa, Sonrox na violet, Sonrox na puti, na lemon. Yan, para pag na-count po nila, ay mabilis. There should be a proper cut-off of inventory receipt and issuances. Inventory count tag sheet should be properly controlled. So, sa pagdami ng paninda nyo, iba-ibang ml, iba-ibang sizes, iba-iba din po ang tag niyan. Hindi pwedeng magkasama ang bilang ng mantika na 500 ml sa mantika na 250 ml. So magkaiba po yung inventory tag. At dapat yung presyo nyo sa inyong grocery store ay pareha sa presyo na nakalagay sa inyong records. Kasi di ba may policy dyan ang DTI na kung yung nandun sa tag na nasa tindahan ay kapag ka pinanch, yung po ang ang lalabas. Po? The critical work in the taking of inventory should be independently verified. Discrepancy sa perpetual and physical inventory should be investigated. Yun may nawawala pala, yung pala ay naligaw lang, tinamad na ibalik nung member kung saan kinuha yung biniling Sonrox na puti na ilagay lang dun sa mga mantika. So, kailangan nyo po yung hanapin. Special accounting control should be exercised, especially on consignment. Pag kayo ay nagpatinda na produkto nyo sa ibang co-op, o kayo naman po ang tumanggap ng consignment ng ibang cooperative. Merchandise on hand, which is not the property of the co-op, such as consignment, should be physically segregated. Obsolete, damaged, and slow-moving and excess items of inventory should be periodically reported to the responsible person. So, meron kayong mga paninda, mas mabenta pala ang 500 ml na pulot o honey kesa sa 250 ml. So yung slow moving o mabagal nating ibenta, hindi na tayo masyado o-order o magpo-produce po noon. Inventory should be adequately insured. Yan. So sabi ko sa inyo ay i-insure niyo po ang inyong mga inventory. Investment. Purchases and sale of investments are properly authorized. So kung kayo gusto nyo mag-invest sa QFUC, ipapa-approve nyo po yan sa inyong mga members. If investments are pledged as collateral, the pledges are authorized. The custodians are prohibited from entering transactions involving security and involving securities and investments.
Okay, all income from securities and investments are accounted for. Yung example na, sumali kayo sa QFUC, ang QFUC ay pwedeng magnegosyo. Kumita ang QFUC, nagkaroon kayo ng ISC. Kasi kayo ay member ng QFUC. So yung income nyo ay i-record nyo sa COO para inyong mapapaghati-hatian. Property and equipment. Subsidiary ledger cards are maintained for fixed asset. Ano po, so may ledger kayo kung ilan ang monoblock, ilan ang lamesang ilang meters, yan. These cards are periodically reconciled. Ano po, physical inventory of the fixed asset is taken at least annually. Yung example kahapon na nagka-count po talaga kayo eh. Binibilang nyo po ang ating mga property. Ano, kung ngayon ay may 100 monoblocks, dapat ay 100 din pag binila. Excuse me, kasi sa sample natin kami sa monoblock, sa actual ma'am sa amin is mga machineries. Ibig sabihin, including the serial number of the machineries, dapat tine-check. Yes. Big yes. Ano po, mas maganda, may column kayo ng serial number. Sa gobyerno po ay ganyan. Ano po, purchase, bawa, laptop, Acer, serial number. Magkano binili? Magkano ang depreciation? Kanino assigned? Kaya po sa gobyerno, sa mga city hall po natin, meron talaga tayong division o section na property, ang tawag dun sa mga city hall, property division, property department, ayan. Kasi ang property ay malaking halaga. Ano po? So yan, sa office po namin, meron po kaming committee, the Property and Inventory Committee. So kami ni Ma'am Joanne, assign po kami diyan sa committee po yan. Ano po? Wala po. So yun, dapat bibilangin po ng ating audit committee ang ating mga properties. So mas maganda talaga po, naka-record sa inyong listahan pati serial number. So, si manager dapat mag-check para may-audit ni audit committee. Naka-record kung anong serial number. Ano po? Dapat nga yung malinaw yung liquidation. Tsaka yung Opo, kasi yung bawat late kasi computer na tayo iyan. Bawa kahit magkamukha ang computer namin ni Ma'am Joanne, Tapos iba-iba po ang serial number po Dumating niyan. yun sa Ano po? atin. So, kaya Nasa kailangan Langkuro ay pumasok yun. ma-check niyo may record. Sa ang bangko pumasok. Individual fixed assets are tagged and otherwise identified as subsidiary record. The co-op should have well-defined policy governing the expenditure. Ano po? Fully depreciated assets still in use are included in the asset accounts. So, ang cooperative, kahit po sira na ang laptop ng bookkeeper, naka-record pa rin po iyan. Ano po? So, naka-record po dapat sa co-op. So, halimbawa, dapat may policy din daw kayo kapag may scrapping, retiring of fixed asset. Paano nyo ba masasabi sa inyong co-op na sira na ang computer ni bookkeeper? At paano pag binenta, halimbawa, ang gulong ng multicab? Pwede ba yun na, pangpandesal na lang ng driver ng multicab nyo? Hindi po. Anong dapat? So, Binigyan kayo ng 300 pesos ng junk shop bayad sa scrap na gulong ng multicab nyo. Anong gagawin nyo? Sira na yung gulong. I-record. O halimbawa sira na yung gulong, ibebenta nyo sa junk shop ay bibigyan kayo ng pera ng junk shop na 300. Anong gagawin nyo? I-record po. Resibuhan. Basta may natanggap na pera ang kooperatiba, kailangan nyo po resibuhan. Sa gobyerno po, napakahirap po mag-dispose ng mga properties. Hahanap kami ng 3 junk shop. Yung 3 junk shop dapat ay may Naman natin yung binili. business permit, may nagbabayad ng Kasama yun sa ganito, pagbili ng- ganyan. Ano po? Bago namin siya ibenta, i-audit muna na OWA.
So titignan ng COA na talaga ang mga computer na ito ay hindi pa gamit. Opo. Mama, may pahabol lang akong tanong. Yes po. Kasi di ba, sabi ko sa inyo is, dapat may serial number, dapat. Yung po ba yung kinakailangan pang lagyan ng isang board resolution na o si manager ay mag-invento si manager ganito. Kasi iba si manager, iba si property custodian, o iba yung nangangalaga doon sa equipment. Opo. Mas opo. So, pwede po maglagay ng policy. O kaya naman, maglalagay kayo ng sticker card ng inyong mga property. Ano po para, sir? So, para hindi mahirapan si audit at si nag-i-assist ni manager sa pag-i-inventory. Ano po, so, meron na po agad yan. Halimbawa, laptop, ang serial number nyo ay 2024 kasi binili ng 2024, and then 01. Tapos nakalagay po doon yung serial number. Ano po? Sir? Regarding dun sa kagaya sinabi ko kanina, yung gulong, bibisibuhan, paano po pag mga equipment galing sa intervention? Equipment na sira na? Then, bago man galing sa intervention na Equipment na galing sa intervention o debit, anong dumating sa co-op? Oh. Debit, anong pumasok sa cooperative? Equipment. Debit, equipment, credit, intervention daw. Oh, sabi ni sir, di ba kahapon, donations and grants. So, capital po yun ang inyong paano cooperative. yung resibo nun ma'am? Wala. Yung resibo po noon, wala. Pero sabi nga ni sir, dapat nakatago yung kung meron mang inisyo sa inyo ng mga MOA o deed of donation sa inyong cooperative. Ano po, basta po sir yung resibo is pag-cash po ang natanggap ng inyong cooperative. For example, bibigyan kayo ni Bongbong Marcos ng tig 20,000 lahat ng CFIDP na beneficiary. Bigyan tayo ng So, paparaan sa CBA. So, hahanapan namin kayo ng resibo ng inyong cooperative bago namin ibigay ang 20,000. So, pag binigay na namin yung 20,000, ay bibigyan nyo na kami ng resibo. Yun po yung proof namin sa COA na na-release na namin yung grant na idinaan sa amin ni Bongbong. Kasi hanapin Ni sa Bongbong. inyo yan eh. Hanapin sa inyo Opo. na nasa inyo mga bayan. Marami po kaming disallowance. Pag sinabing disallowance ay, ano ba? Ano sa disallowance? Yung findings ng COA. Kasi marami kaming pinamigay na grant kung panahon ng PDAF. Kayo na bang politiko yung PDAF? Divinesya? Kita Gloria. Yun, kay Ka Gloria. Ayan, maraming PDAF na-release. Ano yung pala, nagtayo lang ng cooperative para tumanggap ng donation. grant and donation. So please, ayaw po namin mangyari yun. Gamit nila Na po may tinayo kami mga CFIDP na co-op, yung pala, nang hintay lang na may matatanggap na donation. Gusto po namin ay magtatayo kayo ng co-op at itutuloy niyo po ang inyong cooperative. Kung may matatanggap po kayong donation, TY. Kung wala, ay ibayuhin niyo po na maging maayos ang inyong operations. So talaga pong... I-hire ko ma'am sila police para mas magaling. Sige po. Savings account. All new savings accounts are approved by a designated officer. Yun yung kanina na kailangan ay i-approve ni director na ang nagbubukas ng savings account ay talagang membro ng kooperatiba. Yung signature cards, dapat parehas. Tellers and cashier verify the deposit slip against the items received for deposit. So, si teller o si treasurer, si cashier, kailangan niyang i-check kung tama ba yung deposit slip sa cash na hawak at ilalagay niya sa account ng co-op. For example, ang pera ay 200. Ang nakalagay sa deposit slip, ang i-deposit ay 2,000. So, disbalance na agad ang inyong cooperative. So, dapat tama. Kung ano yung cash, parang sa bangko, kung ano yung cash, yun din yung laman ng ating nakalagay sa deposit slip. In words and in amount, parehas po ang nakalagay kung magkanong bills ang ipapasok.
Signatures on withdrawal slip are verified by a clerk against signature on card. So, nagpaperma kayo ng tatlong stroke ng perma. Ano po? So, dapat, pag nag-withdraw ang member na yon, same, parehas po sa perma kong iyon. So, kung ang ibang-iba naman talaga, kahit ibaliktad mo na, ay hindi pa rin talaga yun ang perma ng member nyo, so pwede nyo pong i-request na iba. So pwede din kayo mag-policy, papayag ba ang inyong cooperative na mag-withdraw through representative? No. Halimbawa ay si Lolo na member ay hindi na, ay magpapadala lang ng withdrawal slip kay Apo para maka-withdraw sa inyong cooperative. So papayag ba ang inyong cooperative? So nagawan niyo po yan, ha? Policy. Ano bang gagawin nyo? Kailangan ba may authorization letter? O pag naman 1,000 and below ay okay lang? Basta may dala ang ID, etc. All savings withdrawal are approved by a designated officer. Interest credited to the deposit ledger is checked by an employee other than the one who made the computation. So yun nga, dapat yung interest na ilalagay sa inyong savings deposit ay tama. Ano, hindi ang nakalagay ay 20 pesos lang dapat ang interest, ang nilagay nyo ay 200 pesos, nag-withdraw, ang nai-withdraw ng member ay 2,200, so lugi na ang inyong cooperative agad. Ano po? Hindi mo nang magsulit, hindi wala. Inactive or dormant accounts are properly controlled. Okay, so yung mga matagal nang hindi nag-deposit. Individual savings account balances are periodically reconciled against controlling accounts. So yung balance sa subsidiary ledger dapat balance sa ating ano ang asawa ng nanay ng subsidiary ledger? General ledger. So dapat kung yung balance ng bawat ending balance ng subsidiary ledger, balance po sa ating general ledgers. Erasures are not permitted. Ayan. So, papayag ba kayo na nagamit ng correction tape? O dapat ay ang bookkeeper maglilinya and then pepermahan? Ano po? So, depende po yun sa inyong cooperative. Isa rin policy, ma'am, na kinakalangan dyan. Opo. Hindi basta- Kahit simple lang po nakasulatan. Ano, or na agenda po sa board meeting. Ano po? Time deposit. Issuance of all time certificate of deposits are properly approved. So, kapag ka po may time deposit po ang inyong mga members, mag-i-issue po kayo ng certificate. Depositor signature card are adequately controlled. Ayan. Proper resolution or letter of authorization are on file for accounts of the cooperatives and organization. Time certificate are pre-numbered. So again, serially numbered. Depositors are required to acknowledge receipt of certificate. So halimbawa, nag-print kayo ng certificate of time deposit, may duplicate copy. So peperma din ang inyong mga depositor sa duplicate copy. Ano na katunayan naman ng co-op na nag-issue po ng certificate. Ganun din yan parang sa savings deposit. Yun, yung interest, yung computation of interest, kasi nga po, malaking bagay din. Ano po na, malaking kawalan sa cooperative pag mali ang na-withdraw interest ng ating mga members. Authority for borrowings with financing institution are approved of the BOD or the General Assembly. Okay. The terms and conditions of the liability agreement are complied with. Ano? Nangutang kayo kay Land Bank, pinaperma kayo na 1 month lang pala ang grace period nyo. Ngayon, hindi nyo alam, 3 buwan, hindi na kayo nakakabayad. So kayo po ay magkakaroon ng penalty. Interest. Interest payments are properly controlled and reconciled with the rates. Ano po, baka naman sobra ang bayad nyo kay Land Bank, ang interest na kinocompute nyo ay 12%. Yung pala, may discounted siya, 6% lang. So, sayang. Ano po, ipapareconcile nyo na sa kanya at sabihin nyo, advance payment.
share capital and issued share capital certificate are under the custody of an officer. So tayo po ay nag-i-issue ng share capital certificate sa mga member po natin na fully paid na ng paid up share capital. Ano po? So kapag ka po meron po ang cooperative na yung pad na share certificate pad, so hanggang hindi po na i-issue ay nasa co-op pa rin po yan. Ano po? So yung share certificate, pwede po kayong bumili sa co-op po namin o kaya naman ay mag-design na po kayo sa inyong mismong cooperative. Okay? So, rendered capital certificates are duly canceled. So, may mga members na mag-withdraw ng share capital, dala ang kanilang certificate. So, kapag ka binayaran na o binalik na ng cooperative ang share certificate ng ang capital ng member, so, i-mark as cancel din na po. Ma'am, excuse me. Di ba, dapat ka, pag bayad ka na ng iyong share capital, dapat meron kang share certificate. Yes. The share certificate pan by the EDO committee. By the? Ng Education Committee. Ang mag-i-issue po noon ay ang papatunayan po ng ating may isang board at isang secretary. So may serial number at ilang share, magkano, sino ang inisyuhan po noon. Ay, ibig sabihin naman yung gastusin, pagpapaprint. Pagpapaprint. Saan namin babawasin na budget? Sa EDO Committee? Sa expense po. Sa expense ng co-op. So yun nga, medyo mahal po ang aming tinda na share certificate. Kaya pwede na po kayo sa inyong cooperative na mag-design ng inyong certificate. Sabi ni Ma'am Eliza, okay lang na maggawa kayo ng sarili niyong mga documents. Naman pag Hanggang makakamura po, gawin niyo po. How much ma'am sa inyo? Sa amin po ay 13 pesos ang isa. Ay pag senior ma'am, may 50% discount. Ayan. So, subsidiary records are controlled with control accounts. Ano po? So, sabi nyo, dapat gawan din ng ledger ang ating mga share capital. Ano po? So, pagguha ng ledger, nakita ay Eliza na andoon na ang aking balance. Okay? Proper control is exercised to assure that individual dividend payments are made out of the correct amounts. So, dapat lahat ng ating contribution sa cooperative ay naka-record kasi yun ang determination sa pag-i-issue sa atin ng interest on share capital. Kung may capital tayo na dineposit at hindi naka-record, hindi yun mapapasama sa pag-distribute ng dividend. So, TY tayo. Sayang, ang laki ng paghahatian ng taon na yun. Ano po? Kaya dapat ay itatago nyo yung mga resibo nyo na kayo ay nagbigay ng capital sa inyong cooperative. Kunti na lang ito. Wawa naman mag-aabot naman. Sales and other revenue. Members order. Members order should be consecutively pre-numbered and properly controlled. So dapat daw ay pre-number. Kaya nga po may mga invoice. Members order should be approved by the sales department and members order are correlated with the sales invoice. The sales invoice, delivery receipt, and inventory requisition should be prepared simultaneously. So, sales invoice should be prepared by employees not having anything to do with the delivery. Voided sales invoice should be retained. May mga pagkakataon na ang cooperative ay nakapagbenta tapos may mali. So, nire-request natin na ibalik yung original copy ng ating in-issue na invoice. So, yung white copy, i-sticker pa rin natin doon sa pink copy, sa duplicate copy. Tapos guguhitan natin ng yung tawag doon slash na linya.
Invoices should be checked for the prices, the footings, and the extension or the credit term. So, titingnan nyo yung mga presyo. Ano po yung example na yung presyo sa storeroom o sa tindahan sa grocery, iba pala sa na-record. Ayan. Receiving report should be prepared for all returned goods. So, pag may member na nagreklamo, mali ang produkto, ay ire-record po natin. Ano po kung magkano po yung presyo noong produkto na ibinalik po niya. Kung hindi po kayo magkaayos sa cooperative, lapit lang po kayo sa CBA. Return should be recorded promptly in the inventory records. So, ibabawas po ito sa utang ng member. Ano po? Kasi may problema naman yung dineliver nyo. Receiving report should be matched with the credit memoranda. Ayan. Credit return should be analyzed. Magkakaroon ba kayo ng policy na may isang tao na talagang mag-check kung talagang karapat-dapat na ibalik iyan sa inyong cooperative. Halimbawa, sa SM o sa mga mall. Pag talagang di ba pwede tayong magbalik within 7 days, may policy sila na pupunta muna sa customer service para i-check ng customer service kung talagang kapalit-palit naman ang item na ito. Other control measures, sales to employees should be properly controlled. May mga empleyado tayo na hindi miyembro ng co-op, mapapaibig sa tinda ng cooperative, so dapat ay nare-record po natin yun. Hindi pwedeng giveaway na lang natin lagi sa empleyado na gustuhan ng tindang buko chips, for example, may produce kayo o may paninda kayong buko chips. Yan, nagustuhan ng empleyado. Alam nga namang laging bigyan mo siya ng freebie. So i-record po natin yun. Kung kapalisin nyo, ibabawas sa sahod, etc. Okay? Purchases. There should be an organized purchasing unit which should be independent of the receiving, shipping, and custody. Expenses should be properly authorized. Purchases should be made only upon formal and written requisition from the department head. So meron dapat kayong reorder point. Ano yung sabihin ng reorder point? Period kung kailan kayo o-order sa inyong mga supplier. So dapat naaral nyo na iyan sa inyong cooperative na kapag ang kaba ng bigas ay bumaba sa 20, kayo ay o-order na sa inyong supplier. So, kasama na doon yung period na i-deliver nila iyan sa inyo. Kasi sayang ang benta nyo. May member na bibili, wala naman kayong maibebenta. Yung tablet mo, napapasa sa picture. Purchases should be properly approved for the price, quantify, and supplier. Ayan. So, kayo ba ay magkakanvas pa? Magkakanvas ba kayo ng ilang supplier? Sa gobyerno, ganun po. 3 supplier ang kakanvasan namin bago kami maka-order o maka-PO, purchase order. At ang supplier ay chine-check po namin kung okay ba na next time na o-order kami sa kanila ay sila pa din. Okay ba na dito pa rin natin i-organize ang training sa Centropen? Kasi, feedback, kailangan po namin ng feedback nyo. Okay lang po. Ma'am Maraya, okay lang daw na dito i-organize. Ayan. Siguro may konti pang ang hotel at tutulungan po natin sila. Bibigyan namin kayo ng na mag-suggest. Sa ikagaganda ng kanilang serbisyo. Okay? Pero dito na kayo Yan. May listahan na kayo ng supplier. Ayan, nagka-problema ang mga produktong binili nyo last time. So, next time, hindi na kayo bibili doon. Prices should be checked periodically. So, kailangan nyo i-check ang mga presyo ng inyong mga binili. A copy of the purchase order should be sent to the accounting department. Kasi yun po ang kanilang chechekehan kung magkano ang na bibilhin po. Receipt of goods should be controlled. Ayan. Quantify and condition should be checked.
a copy of the receiving report should be sent to the accounting department. May pagkakataon na order tayo ng 50 kaba ng bigas, ang i-deliver lang sa atin ay 20. So, yun lang po ang gagawa natin ng receiving report, yung 20. So, yung 20 pa lang ang babayaran ng ating treasurer o ng ating accounting. Syempre yung 30, babayaran nyo na ba agad yun, hindi pa na-deliver. Supplier invoices should be checked against purchase order and receiving report. So baka naman sa invoice ng supplier, ang nakalagay ay 50 kaban, ang dineliver ay 20 lang. So kaya peperma kayo, i-double check nyo yung receiving delivery receipt ng ating mga supplier. Di ba pinapaperma kayo minsan ng mga nagdi-deliver po? Ano po? Payroll, okay. Hindi naman, Wala na kaming empleyado. Opo, walang empleyado. So, weak internal control, increase risk through. Kapag ka daw mahina o malus o hindi maganda, hindi maayos ang internal control ng isang kooperatiba, magkakaroon daw ng business interruption. System breakdown or catastrophe. Magkakaroon ng rework, correct for error. So, uulit na naman ang trabaho. Sa halip na ang ire-record nyo lang ay yung kung anong available, kung anong current na kailangang i-record, ito-double check na naman yung mga dati. Erroneous management decision. So, pangpangit ang internal control, mali ang mga naka-record, mali ang mapoprovide na financial statement. So mali ang magiging decision ng inyong mga director sa inyong kooperatiba. Magkakaroon ng fraud, na nakawan kayo, hindi lang maaari ng inyong mga members, kundi pati ang inyong mga customer na mga non-patron nyo po. Or mga hindi nyo po member pero nabili po sa inyong cooperative. Statutory sanction penalties arising from failure to comply with the regulatory requirements. Pangit ang inyong internal control, hindi agad kayo makakagawa ng financial statement. Anong mangyayari sa mga report nyo sa BIR at sa CDA? Penalty. Excessive cost and deficient revenue. Expenses which should have been avoided as well as loss or revenue to which your organization is entitled. So magkakaroon kayo ng mga loss. Loss, misuse, and destruction of assets. So unintentional loss of the physical assets such as cash, inventory, and equipment. So mawawala o masasayang yung mga asset niyo po. So naman kapag maganda ang inyong internal control? Reducing and preventing error. So mas kokonti ang error ng inyong mga records. Ensuring priority to issues are affected and addressed, protecting employees and resources. So yan nga sabi ko sa inyo na ang user din po ng inyong financial statements ay ang inyong empleyado. Maraming mga empleyado ang kaya nagre-resign sa isang organization, sa isang negosyo, sa isang business, ay dahil nakikita nila na pangit ang internal control, unti-unting nalulugi ang isang negosyo. Providing appropriate check and balances. Have more efficient audits resulting in shorter timelines, less testing, and fewer demand on staff. Effective internal control makes sense within each organization. Benefit rather than encumber management, are not standalone, and are cost-effective. So sabi, internal control is a process. It is a means to an end and not an end to itself. So proseso daw yan. Hindi lang natigil yan sa isang tao. Si treasurer lang ang maayos ang internal control at yung iba ay hindi na. Proseso yan. Lahat po kayo ay magtutulong-tulong para maayos ang internal control ng inyong kooperatiba. Internal control is effected by people and not merely by policy and manuals and the forms, but people at every level of an organization. So hindi daw yan
Pag daw ang kooperatiba ay magaganda ang policy, puros Ingles, naka-hardbound, naka-libro, ibig sabihin nun ay maaayos na ang co-op. Hindi po. The way you, yung parang kung paano nyo po isasabuhay yung mga policies at mga sulatin na iyon sa inyong cooperative, doon daw nasasabi na may magandang internal control ang isang kooperatiba. Internal control can be expected to only provide reasonable assurance and not an absolute assurance. So kahit daw may mga internal control, hindi daw ito sinasabi na ayos ang co-op. Ano po, meron at meron pa rin pong problema. Wala naman pong perfect. Ang maganda po sa accounting ay pwede po tayo mag-adjust. So mag-e-entrada po tayo ng Kahit individual ay walang perfect. oo, kahit ating mga asawa, akala natin napaka-pogi noon. Diyos ko, Noon yun. mga kasama niyo pala sa bahay. So, Noon yun. thank you. Ay, Diyos ko. Okay. Po. Ayun, bibigay ulit natin ang ating presentation kay Ma'am Maraya. Ibabato sa GC ng Bonpen at kung maaari po, ay i-re-echo nyo naman sa inyong mga kapwa members. Kayo ay, ganun po pag nagte-training sa gobyerno. Yung mga boss namin na-attend ng seminar and then magpapatawag ng seminar, ibababa naman po yung mga natutunan po sa seminar. Okay, Ma'am Maraya? Ma'am Maraya. Meron ka pa? Announcement? Isa lang question. Ha? May tanong pa po? Tomorrow, so, magkita-kita ulit tayo ng 8:30 and then, graduation, siguro, so, graduation, and then, ipapa-take out na namin ng inyong snack at saka lunch. Yung ating service, maaga din namin papapuntahin para maaga tayo makatapos at kami maaga makababa.